Bali ito mga karos, good morning po. Yan, good morning. Kamusta po tayong lahat? Yan, welcome back po muli dito sa aming channel. Araw nga po pala ng Sabado ngayon. Pag Sabado is payday para sa mga construction worker natin. Tapos ito, update tayo rito sa project natin sa Lumina Homes Phase 3. Yan, mag-update po tayo rito. Meron po tayong mga ano rito, yung mga dapat na baguhin bago mag-umpisa. Kaya ito, samahan niyo po muli kami ngayong araw na ito para makapagbigay ng idea po sa inyo. Let's go. Tara. Good morning. Ayan, good morning sa mga client owner po namin. Yan, bali ang content natin ngayong araw na to ay tungkol dito sa bago nating project. Yan, good morning sa mga client owner at good morning sa client owner natin dito. Mga bisita natin, no? Bakit ba paborito nyo dyan, ha? Ikaw, alis ka dyan. Kawawa. Paborito nila rito. Update, buhangin. Ayan. So according sa mga kasama natin, yan, may mga buhangin naman tayo rito. Sana magkasya na to. Pero kasi bistay lang yung kinukuha natin dito. Pero pag may part na po na parang konting-konti na lang, bali binistay na buhangin na, direct sa hardware ang orderin natin. Kuya, buhangin to, no? Kay Sandy. Good morning, Kuya Sandy. Ayan. Ito nakasako na to, binistay. Okay, binistay na. Ito yung pagsalandrahan nila. Tapos ito, isa panambak na. Ano to? Ito yung pangano natin, lababo. Yan, may graba pa tayo. Tapos ito naman, isa panambak na ipapahakot natin. Pwede na natin schedule to. Isang truck din to, sa dami nito. Kuya Boy, good morning po Kuya Boy. Ayan. Okay, ang pinasi-setup po natin dito is yung sa electrical natin, dyan sa Ibs. Mayroon po tayong tigda dalawang pin light. Dalawa dito, dalawa dyan, tapos sa likod dalawa. Tapos dito magpapabang tayo ng lagayan ng CCTV camera at saka doon po sa likod. Tapos dito rin magpapabang din tayo ng CCTV camera dyan mismo sa area na yan at saka doon. Yan. So pasukin natin to. Kamusta yung project natin dito. Ito nga pala yung imbis na ang binili natin ay doon sa sa gutter sa second floor, yung sa roofing na second floor, ay ito po yung napabend natin doon sa CMT. Pero ito ay magagamit dito. Yan, saktong-sakto po. Yan ang magagamit. Yung nagkamali lang po yung bendingan, pero hindi naman po ito masasayang kasi yan yung saktong sukat na magagamit dito. Magpapadagdag na lang po tayo. Ito yung materials natin. Kaya Richard, good morning po. Yan, good morning. Okay, bali ito yung pattern ng tiles dito nung pusa na ni Kuya Richard. So simula rito, manggagaling yung pinaka-haspi niya papunta po ron sa may kanan. So kaliwa hanggang sa kanan. So ang mga ginagamit natin dito materials is dry pack. So combination po yan ng semento at saka ng buhangin. Siyempre may content ng tubig. Tapos yung malabnaw po natin na grout. Tapos meron din po tayong grout para po sa dito sa flooring at saka dito po sa ating dry pack. Tapos ready fix. So ito yung ready fix natin. Yan. Ready fix. So ito isa ilalagyan natin ng application ng ready fix yung tiles, mapa ceramic man or mapa porcelain. Yan, bago po natin ikabit sa flooring. Yun o, di ba? Yan, dapat lahat meron. So yung effective na pag-apply, vertical and horizontal. So pag nahagod mo siya horizontal, haguran mo pa ng pa-vertical. Ito pala, horizontal to. Kanina yung vertical. Yan, para effective daw. Diba? Tapos dito naman, ito nga pala yung update bago tayo mag-akit sa second floor. Yun. Ang magiging setup nitong interior ng bahay, kadalasan dito namin nilalagay yung TV console. Kasi meron po siyang angulo na kung saan merong stairs. Siyempre pag may stairs, so paslant yan, pagdating dito sa dulo, wala nang mailalagay pa. No, kaya ang setup namin, nandito yung TV console para intact, nandito lahat, mapakinabangan yung buong area. Tapos naglalagay kami rito ng rito, ang tawag dito, staircase below, no? Dito sa staircase below, meron pong cabinet diyan. Ang setup, ito yung TV console simula rito hanggang dito.
Tapos yung sopa nila, dito nila ilalagay. So yan yung setup, naka cove ceiling tayo. Sa combination po siya ng Piscine board at saka ng PVC. Yan. So nakikita nyo to. So syempre nilakihan na natin para malaman natin kung gaano halimbawa medyo mabigat or medyo malaki yung ilaw. So at least ready na yan, nilakihan na po natin yung abang. Tapos dito isa pin light, may exhaust fan. Yan, magpapagapang pa po tayo ng mga PVC line dito para dun sa exhaust fan. So exhaust fan na natin dito. Yan, nasa gitna, may dalawang ilaw, may heater, tapos dito may LED wall mirror. Tapos pagdating naman po rito, nandito yung refrigerator niya. So tatanungin ko pa si client kung side by side ba or 60 or 70 cm. 60 or 70 cm lang. Tapos nandito sa gitna yung pinaka-lababo, tapos nandun yung lutuan sa dulo. Tapos dito naman yung pinaka magiging dining area niya. Nandito may center light tayo rito pero hindi ko pa pinalalagay yung abang pa. So may abang din yan na parang ganun. So yun yung pinaka pendant light dito. Tapos dito mapupunta si bar counter. Ayan, may bar counter tayo rito. Tapos yung ilaw naman dito, yung ating pendant light na papagitnaan siya ng 4 na pin light. Okay, track light doon. Tapos dito track light. Yan para sa wall accent natin. Yun ang framing. Tapos dito naman sa second floor, ang mga nagawa rito, good morning muna kay Bilo, good morning. Good morning. Ayan, nagawa rito is yung tiling works natin. Ito po yung napili ni client na tiles na gamitin, bali brown po siya. Tapos ang bago rito sa renovation namin, makikita nyo, tumapyas lang kami ng nasa 10 cm dito para hindi direct na nakadikit po yung handrail natin. Yan. Tapos, syempre, madadagdagan na ng konti itong handrail natin para mas matibay po siya just in case na matapos na tong bahay. Matibay na po siya. Yan, bago pa lang matapos. So, ito yung bago sa renovation natin dito sa mga ginagawa nating project. Ito kasi, pag tinurn over, nakadikit po siya sa wall partition. Kaya, ang nangyayari, yung maintenance, hindi na po na susunod. Kumbaga, mahirap na siyang i-maintenance. Tsaka medyo madumi siya i-turn over. So ito, yan yung bago rito. Okay, ano yung isang bagay na nakapagpahirap sa renovation natin? Ito, yung setup ng mga bintana. Kasi syempre, dinatna na po natin na ganito yung bintana, kaya tayo na yung mag-a-adjust. Nasaan yung plano natin, Lord? Yung papel? Okay. So ito yung plano. So 2 bedroom siya. Tapos meron siyang practical space dito na pwede mong lagyan ng coffee table, or pwede mong gawing library, or pwede mong gawing working station. Ang problema, kung susundin ko tong bintana na to, okay, magiging maliit yung kwarto. Ito yung kwarto. So, bago tayo mag-start para sa wall partition sana, ito may i-adjust pa tayo. So ito, ititingnan po natin yung mga magagawa po nila Bilog dito mamaya. Magbibigay ulit tayo ng update. Tatanggalin niya lang po muna to. Sige, Log. Pwede na. Okay, bali pagpasok ng room dito sa may master's bed. Yan dito ang opening. Yan, tapos may makikita tayong cabinet dito. Tapos nandito po yung kama o kaya nandito. Dito naman sa second room, nandito po yung pintuan. Pagpasok nandito yung cabinet, tapos nandito yung kama. Yan, PVC ceiling panel po ang ano natin dito. Ang gagamitin natin. Tapos may edging siya ng mga kornisa. Tapos yung Piscine board natin dito or partition is a basic method. Gamit ang metal studs at saka Piscine board. Yan na. Ito yung sinasabi kong technique na ginagawa namin. Pag meron ito, yan, tinatanggal muna namin para kita nyo yung tiles. Oh. Buo siya. Diba? Pagka kinabit, buo. Ayan na. Hataw na si Kuya Richard. Ayan na. Ayan yung pattern. May sinusundan naman sila. Kami ganyan po. Bago mag-install ng tiles, meron kaming pinapakita muna na isang buo. Kung paano siya mabubuo. Diba? So, ang assignment natin dito is electrical, tiling works, at saka room partition. Yung mga bakal po isa nakahang muna. So, gagamitin natin yan dito. Halos maganda na rin naman po yung mga ating mga poste rito, yung mga pader. Maganda na po siya. Pipick upin ko na po yung kung available na yung mga deco stone dito.
Gusto talaga nila rito. Dyan lang kayo mga aso. Tara. Merienda. Ayan, nandito tayo sa ongoing project, finishing project din dito sa phase 3. Ayan na. Mustahin natin yung tropa rito. So ito, medyo malinis na ho tayo rito. Tanggal na ng kalat. Tapos ito, isasama na natin sa mga ipapahakot natin mamaya. Ayan, Matt, good morning. Ayun, ibinalik lang po namin yung original na color. Pero mas buhay na buhay yung paint natin ngayon. Gawa ng mas bago po siya compared dito sa mga lumang bahay. Ayan, dito naman tayo sa loob. Ayan, ayan, nakapokus kami sa second floor. Tingnan natin. Tapos next week, makikita na natin yung mga accent na karagdagang trabaho ang pinagagawa niya ni client owner dito. Yun, ayos, Master Lindo, good morning. Good morning po. Tsaka kay Kuya Rigor. Nandiyan na po si Carol. Merienda time na. Ayan, bali, isa sa mga pinadagdag ni client owner dito, itong pinagawa nilang. Pero ano to, nasa usapan na namin to nung una. So ayan po siya. Yan, nalalak din po yan. Ayan, pero yung steel window na open. Kuya, paki-open niya. Ayun. Yan, na-open po siya. So still may grills pa rin, no? Naka-grills pa rin siya. Tapos itong window natin. Yan, para gusto kasi nila may access po dito sa loob. Yan, magkaroon ng access. Baka magka-comment po kayo na pwedeng basagin to at pwedeng pihitin. Meron pa po kaming ilalagay dito na lock. Yan, para hindi po talaga yan mabubuksan basta-basta. Tapos ito yung sa TV console. Nasunod naman po yung combination color nila client. Bali yung ano niyan, Kuya Rigor, yung parang mga ano niya, pinto. Ganyan ang kulay. Yung dito, yung mga pinto niya. Ayun. Chameleon. Ewan, paano babasa dun? Chameleon daw ang basa dun Chameleon. Tapos ito na po yung ginawa ni Kuya Rigori sa natural varnish. Ito po, natural varnish po siya. Pababa. Ang naibalan dito mga karohas, yung pinto kasi na gagamitin dito is wood laminated. Ito ho yun. Yeah, wood laminated door. So, ito yung gagamitin. Yan para rito. So ano to, highly request ni client. Kami naman po, sabi ko nga, dapat solid door na lang. Pero mas prepared daw talaga nila to. Dahil para dun sa aso nila na si Wagi. Yan, may purpose po yan kung bakit. Ayan yung kwarto. So isang kwarto lang po ito. Pag akit ng second floor, isang buong kwarto lang po siya na may aircon. Tapos ito yung mga pinapa-priority natin, yung mga bintana. Yan, bali, ang gusto sana naming mangyari rito, yung second floor is 100 or almost 100% na per turnover. Tapos ito, pasusukatan na po kagad natin to kila Master Batang para matapos na natin tong area na to. Saka pala, ito nga po pala yung TNB dito sa second floor. So nandito po yung kanyang towel holder, may vanity, tapos ito yung water closet, tapos merong telephone hand shower. Yan, maglalagay pa tayo ng ilaw dyan, nabili ko na po yan, tapos yan may exhaust. Tapos ang pinaka design nito, wala pa akong idea, basta ang kailangan lang natin dito, sliding door siya, tapos yung kornisa natin makakagapang sa ibabaw. Pero yung idea ng design ng sliding door, yan, wala pa akong idea. Yan, malalaman natin kila Master Batang kasi sila po yung nakausap ni client dito. Ayos. Merienda muna, Kuya. Ganda rin, no? May daan tayo rito, no? May access, no? Bali, nasa biyahe muna tayo mga karohouse. Kung naalala nyo, yung mga na-i-deliver na tiles dito sa ongoing finishing project natin para doon sa hagdanan, halos lahat may stopper. So combination sana yon ng riser and footsteps. Ayun, papalitan po natin. Yan, dito tayo nakapunta sa isa sa mga branch ng City Mini Home Depot. Dito available. Paglagpas ng 13, actually 13 Martires po to. Yan na. Yan, para dire-diretso na. Kasi after ni Louie po dun sa phase 4 project natin, babalik siya ng phase 3 para ikabit na yung para sa step and riser ng mga tiles. Hindi ba ako naliligaw? Dito yun eh. Ilang beses na rin naman ako nakapunta rito.
paglagpas lang ng Emilio Aguinaldo Public Hospital. So saan na yan? Dun pa yata banda. Ayun, dito na. Okay. Opya. Okay na po, ito na po yung mga kailangan natin na tiles. So itong tiles na to, siya yung walang groove or plain lang. Ayan, plain tiles lang po siya. Paggas muna tayo. Yung 1,500 natin, 17 liters lang. Aray ko. 17 liters, 1,500 unleaded. Bali 87 pesos per liter pumapatak. Lord, sana bumalik na sa normal ng lahat. Hindi na po maganda. Tara. Bali mga karos, na kila Ma'am Melanie Hardware pala tayo. Yan, syempre galing tayong 13, dadaan na rin tayo rito. Up, yeah. May mga binili ako materialis kahapon, pinadeliver ko sa Tansa Garden Premier Project. Ayun nga lang, walang dumating na Davis Pondo. Yung Davis Pondo ginagamit natin sa loob ng bahay bilang primer bago tayo mag-apply ng top coat. So ito bayad na. Ngayon, may utang to sa project natin sa may Block 9 sa Phase 3, yung bagong project. So ito na yun, nakuha na natin. Plus yung mga metro na binibigay sa atin. Ayan na. So wala namang pong hindi naman tayo na-hassle kasi dito rin po tayo talaga pupunta, magbabayad tayo. Yan, binigyan tayo ng 3 metro. Yung magagamit natin to. Ang utang nila sa akin yung Davis Pondo na balde. Yun nga lang, ang available dito puro galon. Para sa akin kasi maganda yung balde na eh. Kasi yung balde, pagkatapos po natin yun magamit or maubos, mapapakinabangan pa natin yung balde ng pintura. Mas matibay kasi ang balde ng pintura kaysa dun sa mga ordinaryong balde na mabibili lang dito sa mga tiyanggian. Okay, bali kung may oras pa, ihatid ko muna yung tile sa Phase 3. Yan, magbe-break muna tayo. Tapos punta rin ako ng Tansa Garden Premier. Tapos magbibigay uli ako ng update doon sa bagong project natin sa Lumina Homes Phase 3 na isang Angelina end lot corner. Okay. Tara. Ito yung e-bike ni Kuya Dindo. Ganda, di ba? Okay, umabot pa tayo rito. Ito yung tiles. So ito plain. Ito yung ilalagay sa riser. And mga karos, after break time, ito hapon na uli. Kakatas lang natin mananghalian. Ito shoutout kay Juanito's Restaurant. So tanong niya, bakit daw yung mga outdoor slab, bakit hindi daw nilalagyan ng Sahara or yung waterproofing compound na hinahalo po sa mga concrete mix natin bago tayo mag-concrete floor. Kung yung slab mo is yung second floor, yung mga kunyari ganyan, pwede nyo po lagyan ng Sahara waterproofing compound at hindi lang yun yung nilalagyan, pwede rin yung palitada. Pero kapag naka steel deck, hindi po pwedeng lagyan ng waterproofing compound yung halo ng semento para sa concrete flooring dahil mangangalawang yung steel deck. Kailangan niyan kapag ka-conventional or yung babaklasin din po yung pamorma at saka yung nilagay na plywood, yung kailangan po yun meron. So bakit hindi nilalagyan ang slab on grade yun dito? Gawa ng natural ground level naman na po yan. So wala na po tayong iniiwasan po yan para magkaroon pa ng leak, yung pinakailalim. Pero yun dun sa taas, second floor, third floor, toilet and bathroom second floor, yan kailangan meron po siyang Sahara waterproofing, lalo-lalo na sa ibabaw. So yun, para hindi mag-penetrate yung tubig sa tuwing umuulan. Pero kapag
may bubong na, naka-slab, tapos biglang may bubong pa doon sa ibabaw kahit hindi na po siya lagyan. Kaya sana po nakatulong. So, ibig sabihin, kaya hindi na nilalagyan yung mga outdoor ng Sahara, ay wala na po tayong iniiwasan na leak problem po doon. Yan, sana nakatulong. Yan, shoutout na rin po kay Sir Naruto. Yung slab na ginagawa natin sa mga extension ng ating project dito sa Lumina Homes. Kasi iniiwan lang po natin siya ng, naka-waterproofing. So, yung waterproofing na ginagamit natin is yung Flexiband cementitious. So, depende po ito sa, depende ito sa napag-usapan ng contractor at ng client. Hindi nga lang yun ang pwedeng gawin. Pwede rin itong nabanggit nyo na epoxy colored sand. Tapos pwede rin siyang i-tiles. Ang purpose kasi kung bakit naka-waterproof lang, hindi naman po siya laging pinupuntahan ng tao. Pangalawa, wala naman pong access dun sa second floor papunta dun sa slab. Literal lang po na ang finish ng trabaho namin dun isa naka-slab siya. So abang na yan just in case gusto niya pa roof deck, gusto niya pa second floor balang araw, yan, nakaabang na. So pwede rin po ito, pero ang sagot doon, hindi po wala pa pong purpose doon yung client namin para ipa-tiles yun or epoxy colored sunroof. Pero ang pinakamaganda para sa amin, i-tiles na lang kaysa sa ganito pa yung proseso. Yan. So sana nakatulong yung sagot natin. So hindi ba natin nasagot lahat? Sana nagkaroon kayo ng idea. Mga karaos, papunta tayo ng Tansa Garden Premier Project ngayon. Bali, konting update doon at saka konting hakot ng mga kalat. Tara! Nandito na po tayo sa garden. Ayan, magandang araw kila client owner. Ito na nga po pala yung gate. Isa sa pinakamahirap na part yung ikakabit ito. Kung nakita nyo kung paano siya ginawa, mas doble yung hirap kung paano po siya ikakabit. Kasi dyan nakasalalay yung kanyang tibay. So mapapansin nyo, meron kaming tubular na nilagay po doon sa ibabaw ng dalawang poste sa pagitan ng ating gate. Tapos yun ang magiging references natin para yung gate natin ay nasa level. Ayun, tatlong tao yung nagkakabit nito. Good afternoon, Rusty. Good afternoon. Epoy at saka kay Adonis. Nasaan yung metro ko? Nasa'yo na? Ito. Palit tayo. Nasa ba? Nakalimutan ko pa sa bahay. Naiwan mo sa bahay nyo. Nako. Sana ha. Donis, dali mo. Iniwan ko kasi yung sarili kong metro sa kanila nung kahapon. Dahil yung libre nga, hindi dumating. Yung pinahiram ko muna. Yun na. Ay, si Master Jojo. Good afternoon. Ay, good afternoon. Bago pa ba yung metro mo? Bago yan, Si Ricky. Ay, si Ricky. Rick, good afternoon, Rick. Ayan, dito si Ricky ngayon. Ang pinapaasikaso natin sa kanya, ito ang installation ng tiles sa lababo. Nakita niyo naman kung gaano ka-quality yung installation ng tiles niya doon sa phase 3. Yan, siya na po yung gumagawa nito. At saka yun doon sa phase 4. Naka ano to, Rick? Tsaka ready fix natin. Ayun, sige. May metro ka? Medyo malabo na to. Pareha lang pero mas malinaw. Yan, kailangan natin mag-provide sa tropa ng maayos na gamit para maayos din yung gaba. Medyo nahihirapan si Master Jojo rito. Yan, panis kay Master Jojo to. Yung TV console na to. Medyo madetalye nga lang. Kung gaano kahirap ginawa yung sa Anyana Bel Air East, medyo mas mahirap to kasi nadagdagan po siya ng shelves. Sana pwede pumasok bukas dito, no? Mag-iingay ba tayo? Gasa, no? Linggo. Kasi may mga kami, mga karohas, may mga araw kaming walang pasok. Yung mahal na araw. Maganda sana makapasok po dito. Nga lang, mag-iingay. Tapos mga karohas, ang pinagagawa ko na rito is pinasasalansan ko lahat ng gamit. So gusto ko sana mangyari rito, medyo makalat pa talaga kasi sabay-sabay yung gawa Gusto ko sana mangyari rito sa mga susunod na araw nakasalansan na po yung mga gamit para hakutin na lang po nung naghahakot ng panambak. Tapos dito rin, yan, gusto ko sana dyan malinis na yan.
Yan, para sa mga susunod po na linggo, yan, makikita na natin yung kaluwagan nitong bahay. Diba? Bali yung hinges natin, ang pinaka outcome niyan ay nakakapit po yan dito sa pinaka anilyo ng poste natin. So yun, bago mabuhusan yung poste na yan, meron kayong makikitang pinaka ano niyan, pinaka anilyo, yung column niya. So doon po siya pakakapitin para hindi may stress yung ating gate, para matibay. Tapos dito naman po ang ginagamit ni Ricky na tiles is 60 by 120. Binili namin nila client to dun sa OBC. So ito po yun. Medyo matrabaho lang po talagang gawin to sa una, pero pagka kinabit na, dire-diretso na. Ayan. Kulay gray. Ayan, dark gray. So, medyo, ilan ba binili natin ito? Limang karton. Sa isang karton ilan? Dalawa? Tatlo? Tatlo. So, 5. 15. Tatlo. Oo, 15. Oo. Yan din yung gagamitin dito sa bar counter. Sa ibabaw sa bar counter. Tapos, ang pinili nila client owner dito na ano po, na cabinet, ay yung tinatawag na APC, aluminum composite panel. Dapat magmumukhang granite yan, Rick, ha? Gary. Ayan si Ricky, may hawak na roller. Yung alin dyan? Ito? Ano ba, masyadong mataas? Ano siya? Halos kalahati lang. Sige nga, metrahan mo nga. Sa gitna. Sa gitna? ng tiles. Gitna ng tiles? Oo. Ito mataas to. May kahit magano. Ay, bababa pa ng konti. Bababa siya. Kasi may iwan na pintura. Okay, sige. Medyo mataas nga, no? Okay lang. Mahaba naman yung mga wire, eh. Bababa lang. So, mas maganda na yan. Hindi naman talaga mapiperfecto, eh. No? So, yung mga ganitong klaseng problema. Ang sabi ko kasi kay Kuya, wag lagyan ng box. Parang Oo, tayo maglalagay. Naabutan ko na may box, eh. Yun yun. Sa ang ano nito, ang gusto ni client owner dito kasi kaya medyo mataas tong abang ng mga outlet, isa hindi po makikita rito. Parang ganun sa plano namin sa pastry. Pag nilagay yung cabinet, wala kayong makikita na ano rito, outlet. Pero hulaan mo kung anong disadvantage niyan. May disadvantage yan. para hindi kita. Hindi talaga siya makikita pag natapos natin yung cabinet. Ang disadvantage nito, yung wire. Yan. O kanyari, may blender ka rito, isasaksak mo rito, di kita yung wire. O, di ba? Yun ang ano niyan. Pero syempre, kung ano yung gusto na plano ni client owner, yun ang susundin natin. Mas maganda daw kung black ang pinili. Kasi black yung mga kable. Yun. So, kanya-kanya naman pong ano yan. Kanya-kanyang style. So, ito yung style nila client. Kaya, yun ang masusunod. Puno yan? Puno? Konti na lang. Mag-iwan ako ng ano, pambili. Sobrang... oo nga pala, meron akong ano dyan sa'yo, no? May pondo. Feeling ko mga karos, mukhang wala yata akong hahakutin dito. Sayang, dinala ko yung ano. Ito. Merong konti, merong iilan. Pero, mahirap kasi, mahirap mahirap anong tawag dito, maghakot, baka mamaya mapasobra. Yan, pinapangayos ko na po ito. Yan, umpisa na. Nakakabit na yung gate. Bali mga karos, meron nagpa-estimate dito. Yan, malapit lang dito sa project natin. Yan, shoutout po kila Ma'am J.
Yan, Ma'am Jay at saka kay Sir. Nakalimutan ko kagad yung pangalan. Ang bilis. Kakabanggit lang kanina. Yung shoutout po. So, nagpa-estimate sila ng gustong ipagawa rito sa bahay nila, syempre. Hali mga karos, okay na ako rito. Ayan, meron akong kukunin. Nabaklas na ni Epo ito. So, may mga kukunin tayong mga ano rito, mga gamit. Para kahit naman papaano, sulit na sulit yan dala natin ang sasakyan. Yan, ito muna yung update dito sa project natin. Yan, gagawa pa po tayo ng payroll. Yan, babalik pa ako sa phase 3. Check natin yung mga nagawa ron. Let's go! So ito na yung mga kalat dito. Kinuha na natin. Tapos nagtira na lang tayo ng mga ilang scaffolding pa. Tapos ito, bago tayo umuwi, papasako na natin yung extra buhangin dyan. Konting grapa. Tapos kailangan to asiin na kahit pa paano iwanan natin yung araw na Sabado na malinis. Tapos araw-araw na lang po yung spot cleaning para ma-turn over natin to na maayos talaga. Kung ano yung dinat na natin nung una. Update tayo. Dito tayo sa phase 3. Ayan o. Nagliligpit na lang po yung tropa. Ayan. Bali dito po, ito yung covered dun tiles na naikabit na. Ayan po yung tiles. Teka lang. Hindi pa yata pwedeng apakan to. Kuya, hindi pa pwedeng apakan to, no? Hindi pa pwedeng apakan? Saan po rito? Gitna lang, pinakagitna lang. Ito yung gilid. Ito? Ito? Yan, yan. Yan, pwede na yan sa straight. Hanggang sa isa. Ito, hanggang dyan. Sige. Ito, at saka dito. Okay, tandaan naman natin. Ang ganda ng pagkaka-tiles ni Kuya Richard. Tapos dito sa second floor, so ayan yung metal studs. So ito yung naging hatian ng kwarto. Ang naging problema natin dito, masyadong naging maliit po yung hatian ng kwarto. So konti na lang po may ilalagay. So ito yung adjustment. Yan, nag-adjust na lang kami rito. Na-adjust natin yung bintana according do sa laki niya. Yung pa rin naman, na-adjust lang siya ng konti. Ang dapat dito, hindi lalagpas sa medya agua. Ito yung medya agua natin. Kasi pag lumagpas siya, wala na siyang cover, di ba? Tapos ito rin, dahil sa aircon, yan, mamumove din po ito ng konti. Siguro mga 20 cm hanggang dito. Ayan. Okay, ito yung update po rito mga karohas. Yan, payroll na po tayo. I-update natin. Tara. Parang motor na, ano? Oh, tulin din. Payroll na. Payroll. Laban to eh. Kahit saan to eh. Kasi lasing. Kinausap ko sila kung sino gustong pumasok ng linggo. Yun nga lang, pahinga muna kami. Dahil hanggang Wednesday lang yung pasok. Di pagka 2 bar na lang. Yun, doon may charge. Charge mo siya ng Charge mo ng alas 10 ng gabi. Tapos pag sino magigising ng umaga. Pagkagising ng umaga mga alas 6, alas 7. 7 hours saka mo to. Automatic yung muna. Oo naman. Pero mas maganda pa rin na kontrolado mo. Ito. Bilis ah. Ilan ang takbo? 60? 60 na lang. Ano na eh, 2 bar na lang. 2 bar. Number 3 yun. Number 3. Pumalo ng 78 yun eh. Ay, mabilis. Full charge. 78. Mabilis yan. Oo. Phase 4. Sa Lunes na yung susi. Ito. Ayan. Para, yan. Oh, di ba? Napaki-pakinabang na. Mayaman ang dating. Ang mayaman na. Ayan.